katinig. Muli, nagbabalik ang inyong boses, ang inyong paninindigan, ang inyong kasangga sa paghahanap ng katotohanan, ang tinig ng bayan. Ngayong araw, March 8, 2026, isang napaka-importanting pahayag ang ating hihimayin. Alam nating lahat na naging mainit ang social media nitong weekend dahil sa video message ni Vice President Sara Duterte. Hindi lang ito basta mensahe. Ito ay isang matapang na paglalantad sa tila selective justice at ang kanyang panawagan para sa sikmura ng bawat pamilyang Pilipino. Simulan natin sa pinakamabigat na binitawan ni VP Sara nitong Sabado. Binuweltahan niya ang tila nakakabingbing katahimikan o ang deafening silence ng mga grupo na dati-rati ay napakaingay pagdating sa moralidad. Tinukoy niya ang ilang civil society groups, religious leaders, at mga mambabatas na mabilis pa sa alas 4 kung maglabas ng statement laban sa kanya pero ngayon ay tila naputulan ng dila. Bakit? Dahil lumabas na ang 18 ex-Marines na naglantad ng bilyon-bilyong pisong suhol na nakalagay sa mga maleta. Ayon sa mga sundalong ito, ang pera ay galing sa mga flood control projects at ginagamit di umano para pondohan ng mga investigador ng ICC at isulong ang impeachment laban sa vice-presidente. Sabi ni VP Sara sa kanyang video, pera ng bayan di dapat ilagay sa maleta. Katotohanan di dapat ilagay sa katahimikan. Napakalakas na mensahe nito, mga katinig. Gusto niyang ipakita sa atin na habang ang Kongreso ay abala sa pag-usad ng impeachment laban sa kanya na idineklara ng ang sufficient in substance nitong March 4, ay tila walang interes ang administrasyon na imbestigahan ng seryosong akusasyon ng 18 sundalo. Para kay VP Sara, ginagamit ang batas para gipitin ng mga kalaban sa politika habang pinuprotektahan ng mga kakampi na sangkot sa maletang puno ng pera. Ngunit hindi lang politika ang hinarap ni VP Sara sa kanyang pahayag. Hinarap din niya ang krisis na ramdam ng bawat isa sa atin, ang gulo sa Middle East na nagdudulot ng krisis sa enerhiya. Babala ng mga eksperto, posibleng umabot sa P20 bawat litro ang itataas sa presyo ng diesel ngayong darating na Martes, March 10. Dito na naglabas ng matapang na utos ang vice-presidente sa mga ahensya ng gobyerno. Kumilos na kayo. Sabi niya, hindi pwedeng puro hearing at politika lang ang inuuna habang ang mga magulang ay hindi na alam kung paano pagkakasyahin ng budget sa mahal na bigas at pamasahe. Inimok ni VP Sara ang gobyerno na magpatupad ng price cap sa mga pagkain at magbigay ng targeted cash transfers o ayuda para sa mga low-income families. Nanawagan din siya sa mga local government units o LGU na itigil muna ang mga non-essential na aktibidad na gumagamit ng gasolina gaya ng mga parada o motorcade. Pinayuhan din niya ang mga pamilyang Pilipino na mag-carpooling muna at magtipid sa kuryente. Para sa marami nating mga katinig, ito ang boses na hinahanap natin, isang leader na tumitingin sa presyo ng bilihin habang ang iba ay nakatingin sa susunod na eleksyon. Mga katinig, himayin natin ang timing ng lahat ng ito. Bakit sabay-sabay? Noong March 5, binigyan si VP Sara ng 10 araw ng House Committee on Justice para sagutin ang mga reklamo sa impeachment. Sa halip na magpa-interview sa media, pinili niyang maglabas ng sariling video message para direktang kausapin ang bayan. Sa ganitong paraan, nakukuha niya ang atensyon nating mga ordinaryong mamamayan. Pinapakita niya na siya ang api at siya ang tanging boses na lumalaban para sa atin. Ito ay isang matalinong hakbang sa politika, lalo na't alam niyang kontrolado ng majority ang numero sa Kongreso. Pero syempre, kailangan din nating tignan ang kabilang panig. May mga mambabatas na nagsasabi na itong mga pahayag ni VP Sara ay isa lamang diversionary tactic. Sabi nila, bakit hindi na lang daw sagutin ng vice-presidente ang mga tanong tungkol sa kanyang confidential funds at unexplained wealth sa isang formal na pagdinig? Para sa kanila, ang paggamit sa isyu ng oil price hike at ang revelasyon ng 18 Marines ay paraan lang para makaiwas sa pananagutan. Ito ang malaking tanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Ang mga sundalo ba na nagsasabing may maletang puno ng pera o ang mga mambabatas na nagsasabing si VP Sara ang may kailangang ipaliwanag? Sa darating na March 11, mas lalong uinit ang labanan. Inaasahang lalabas na ang formal na sagot ni VP Sara sa impeachment at kasabay nito ang pagdinig sa NBI tungkol sa kredibilidad ng 18 ex-Marines. Ang tinig ng bayan ay mananatiling nakabantay sa bawat galaw. Hindi natin hahayaan na matabunan ang katotohanan ng mga mabulaklak na salita mula sa kahit saang kampo. Ang pera ng bayan ay sagrado at ang bawat piso na ibinabayad natin sa buwis at sa mahal na bilihin ay dapat mapunta sa serbisyo, hindi sa bulsa o sa maleta. Mga katinig, napakahirap ng sitwasyon natin ngayon. Habang nagbabanggaan ang mga higante sa politika, tayo ang naiipit sa gitna. Tama ang sinabi ni VP Sara na dapat tayong magkaisa at magtipid, pero kailangan din nating kalampagin ng gobyerno na bigyan tayo ng konkretong solusyon, hindi lang puro babala. Kung ang diesel ay aakyat ng P20, lahat tayo ay apektado. Ang panawagan natin, unahin ang Pilipino.
Unahin ang sikmura bago ang ambisyon sa 2028. Ano sa tingin nyo, mga katinig? Naniniwala ba kayo na sapat na ang pahayag ni VP Sara para malaman ang katotohanan? O dapat ba siyang humarap sa impeachment trial para matapos na ang lahat ng duda? Sang-ayon ba kayo sa kanyang panawagan na kumilos na kayo para sa oil price hike? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Binabasa po natin ang bawat isa sa inyong mga komento dahil kayo ang tunay na lakas ng ating channel. Huwag kalimutang i-like ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel, ang Tinig ng Bayan, para lagi kayong updated sa mga totoong kaganapan sa ating gobyerno. Ibahagi nyo rin ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan para maging mulat ang lahat. Muli, ito ang inyong boses, ang inyong paninindigan, ang Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa inyong panonood, mag-ingat po tayong lahat at manatili tayong mapanuri para sa kinabukasan ng ating bansa. Hanggang sa muli, mga katinig. Kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayo adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe, at iba pang pangunahing bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ang pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual na mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto,
at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!